para bigyan po tayo ng inspirasyon in these trying times. Kasama po natin si Pastor Jeff Eliscopides mula po sa Victory Christian Church para sa ating The Daily Bread. All right. Good morning, Lords, and good morning, Senator. Orly Magandang lang. umaga po. Orly lang. Steve. Tito Pastor Orly, ayan. Tito Kasi Orly. 38 years old lang din ako para si Ted Ayan. ngayon. Ayan, no? Kamusta, Pastor Jeff? Mabuti naman, Lord. Alam mo, pag tinatawag kita, para nasa langit na ako Lord. Huwag ka magalala, Pastor. Hindi pa kita kukunin. Ayun. Salamat naman. May mission pa ako. May mission pa. Marami ka pang mission. Alright. Wow. I think the name of the segment is one of the best, the most clever names, no, na narinig na, The Daily Bread. Kombinasyon siya ng earthy and sacred. Galing, galing. Yes. The Daily Bread. Oo nga. Thank you, Pero Lord. sa isang banda, itong maraming sabi ng mga kaibigan ko, hindi gaano nagsisimba, hindi ako nagano. Pero pagdating ng Holy Week, at least, Yes. you know, they begin to be, there is some level of consciousness. Yes. You go back to where you came from. In Yun. terms of your spiritual exposure. Yes. At mukhang- Tama ka dyan. At mukhang magkakaiba tayong henerasyon. I'm sure napilitan tayo once upon a time na manood ng mga Ten Commandments, mga Ben-Hur, mga The Greatest Story Ever Told, mga ganyan. Oo. At kasi yung panahon na wala pang mga cable, wala pang internet, pero sado Tama. tayong manood ng mga ganon. Alam mo yun, Okay. Lord, yung TV, pinipihit pa, yung channel, pinipihit pa. Mismo. At Pero tuwang-tuwa ano ka ba? pagdating ng... Yes, Carly. Nung panahon namin, nung kami Ayan. mga broadcaster, hindi ka pwedeng magpatugtog ng rock. Masaya. Oo. O ng masayang mga ano. Tapos hindi ka pwedeng nakikita na nagsusot ka ng mga colorful. Aba? Ganun Grabe naman yan. ganun kabigat pa Oo. ang mga social requirements na Ka-Orly, may kasi. may salbahe dito ka, Orly. Na-cover niyo ho ba yung pagpako kay Kristo noon? Salbahe ito. doon ako sa resurrection ng cover. Okay. At least malinaw. Okay. Malinaw. Grabe ka, Sir Orly. Hindi, panahon ni Sir Orly, yung TV nung panahon niya, may remote control na, Lords. Alam ba yon? Wala pa. Hindi, meron. Ano? Pag pinindot, lumalapit yung TV, pwede mo nang pihitin. Tayo, Pastor Jeff, tayo yung remote control ng mga magulang natin. Oo. Nakakabit pa sa TV yun. Lipat mo nga sa 13. Lipat mo. Oo. Lipat mo sa 7, manood tayo ng kapwa ko, mahal ko. Mga ganyan. Uy, nabuhay. Oo. It's still alive. Pero, Pastor Jeff, what Yes. would be the most important thing to remember on a week like this, itong Holy Week? Yes. Well, yun nga, Sir Orly and Lord, yun yung topic ko ngayon. And let me just share lang a short and then let's have a short discussion. Nagsimula na po yung Semana Santa or Holy Week and then it's time for reflection. Madalas po yan, nagninilay-nilay tayo and I think na-highlight lalo na ECQ. Mas marami tayong time magnilay-nilay at gawing makabuluhan. Ang hope ko lang po bilang inyong daily bread sa mga tagasunod po natin, na wag naman nating parang sayangin lang yung linggong darating, parang puro Netflix at Mobile Legend na naman tayo, magnilay-nilay po tayo at alam niyo mag-reflect tayo, ano ba yung mga gawi na dapat kong hingin ng tawad at baguhin. Ngayon, para po maging makabuluhan, oftentimes ginagawa po natin yung tatawag na penance or good work. Out of 52 weeks, sabi nga ni Tito Orly, parang somehow may isang linggo in 1 year na parang we feel more, alam mo yung closer and reflective kay Lord. I hope po tama yung pananaw natin when we do these things. Sometimes kasi, Lord and Sir Orly, we do good works or penance or whatever yung ginagawa natin pag Holy Week. Somehow we have this feeling na we're paying for our sinful lifestyle. Okay? Para po bang feeling natin, makasalanan ako mula nung huling Holy Week, somehow I can pay. Para siyang timbangan na masyado na mabigat yung kasalanan, gawa ka ng good works, tulong ka sa mahihirap this Holy Week, at least mabalance. And then gawa na naman tayo. I don't think that's the way it works. Okay?
yung hindi mo pagkain ng baboy this week, I don't think may maitutulong yun sa kasalanan mo. Noon pa sinasabi ng cardiologist mo yan. Tigil mo na yung baboy. Okay, so kung feeling mo, puro tuna kinain mo this week, somehow mababalance yung scale. I don't think that's the God of the Bible. I don't think that out of 52 weeks, may isang linggo tayong gagawin out of penance and then to earn His love and approval. I want to share lang this verse, Sir Orly, and then let's have a beautiful discussion later. Romans 5:8. Pakita mo nga, Nia. But God demonstrate His own love for us in this. Ganito raw po pinakita ni Lord yung pagmamahal sa atin. Habang tayo makasalanan, bumaba siya sa lupa, and then that's what we're celebrating ngayong week na to. He died for us. And of course, He rose from the dead. I think this highlighted kung ano po yung merong pagmamahalan Diyos sa atin. At our worst, nung tayo po'y napaka-makasalanan, ini-embrace natin ang kasalanan, He chose. It's His decision. Hindi po siya nagtingin muna, may mababait na ba sa lupa? Bababa na ako. Wala. Sabi, no one is righteous, for all have sinned, sabi. So, ang point ko lang po, wala tayong magagawa para madagdagan ang pagmamahal ni Lord or mabawasan ang pagmamahal ni Lord sa atin. Kasi nga, at our worst, minahal niya tayo because God is love. Hindi po siya nagpapakita ng love. No. He personifies love. Kaya po sa mga nanonood lang, gusto ko lang pong challenge ngayon this week. Kayo po ba yung naggagawa ng penance para mabayaran yung kasalanan? Kasi nung sinabi niya sa cross na tetelestai, it is finished, bayad na po yung mga kasalanan natin. It's up to us to believe that or not. Why don't we make it a lifestyle instead of a one-week obedience? Instead of one-week patience. Sabi po kasi sa Bible, as I end, obedience is better than sacrifice. Yung pagsunod natin sa Panginoon ay mas inam daw po kaysa sa sakripisyo na parang feeling mo, God hindi ako kumain ng baboy, tingnan mo na may ginawa ko, maawa ka sa akin, or magpenitensya tayo ngayon. Sabi po ni Lord, yung pagsunod ay mas mainam kaysa sa sacrifice. Siguro po, as I end before our discussion, Sir Orly and Lord, siguro po mas maganda na ipamuhay natin yung mga katuruan niya, 365 days, yung transformational life na hinahanap niya, instead of 1 week in a year na meron tayong solid devotion. Let's do it a lifestyle. Unti-unti, I'm not saying perfection, but progression. Kung palamura ka nung last year, ngayon, palamahal ka na. O hindi, konti na lang yung mura mo, hindi na every sentence. Ngayon, every 2 sentences. May nakikita sa yung obedience ba? Because yun ang mas habol ni Lord kesa sa may penance ka na thinking, Lord, may kulang sa'yo, may gagawin ako, 1 week ako hindi kakain ng baboy. Quits na tayo. I don't think that's the God we serve. The God who came down on earth 2,000 years ago, died for you and me, while we don't deserve any ounce of love. Hindi po natin deserve any ounce of love from God, and yet He did it. That's why it's called grace. You don't deserve it, but He gave it anyway. Pastor Jeff, ano pong ma-share mo sa ating mga nakikinig, mga nanonood sa unang araw po ng ECQ 2021? Alam mo, Lord, since October 5, when He started this show, it's always been, dalawa lang ang agenda ko sa buhay why I agreed to Ted to do this show. It's always been to know God and to make Him known. Dalawa lang. On a personal note, ako po as a pastor, siguro alam ko baka 5% pa lang about God. There's always something to discover about Him. Akala mo minsan, ang bait mo na, biglang may isang kapitbahay ka, nagpatugtog malakas karaoke, naging masama ka na, hindi pa pala talaga ako mabait. I can love the lovable, I cannot love the unlovable. Di ba parang ganon? So, it's knowing God and then making Him known. So, ang gusto ko lang pong ma-share sa ating mga kababayan ngayong pagpasok na ECQ, maybe nando ka pala sa stage na to know this God more. And the only way to know Him is to read His Word. Nando naman po yan. Huwag muna tayo maghanap sa YouTube ng iba't ibang pare, pastor. Let's have a personal pursuit of who this God is. Simulan mo sa Book of John. It's a book of love. Madali basahin ang Book of John. Punong-puno ng pagmamahal yan. Kaya the beloved. And then pray before opening that Bible. May Tagalog ngayon, Senator Orly, and Lord, ang ganda ng Tagalog NIV. Pinoy version, Taglish. Parang tinranslate ko nga Ang ganda ng pagkakatranslate, Taglish. Mga tropa, halika na, mga ganun na salita. So, start praying that, Lord, open the scripture to my heart that when I read it, Lord, i-reveal mo yung sarili mo to make Him, to know God. And then siguro sa iba sa inyo, ang level nyo na to make God known.
Maybe this time you have to really share the gospel sa kapitbahay mo, sa magtataho, sa tricycle driver na kinukuha mo, nagdi-deliver ng ulam, to make him known. Yung buhay mo is a walking Bible that the person might be the only one na makikita niya. So pakita mo yung pagmamahal ni Kristo through you. So yun lang ako, Lord, this time, first day, pray, read the Bible, and just contemplate. Bawasan muna natin yung mga ML at Netflix natin, just contemplate more on it. And hopefully, it will become Very a well life. said. Maraming salamat po sa oras of Pastor Jeff Eliscopides. Maraming salamat po. Anytime, At, anytime. Thank you. Ingat kayo, Pastor Jeff. Ingat po kayo. Alright, thank you po mga tagapasunod natin. Ako po si Pastor Jeff, your daily bread, your daily dose of inspiration. God bless you. All right.